sa tanan. No? Pabilin sa tanan magtindog. So, kung nagbasahon ang pulong sa Diyos, sa Mateo chapter 9 verse 20 to 22. Andre 9:20. Unya usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod na sa napulog duha ka tuig. Miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Naghikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Verse 22, milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo ug diha-diha naayo dayon ang babae. Gampo ta igsoon, langit ng bala ang Dios, kadayon kami nagaduol kanimo. Aron paghalad mo pagpasalamat tungod sa higayon nga gihatag kanamo o kami nagkatigon usab nga David aron pagsimba kanimo o ablihi ang espirituhan ng Panginoon. Ablihi ang kasing-kasing tugod kang balaang Espiritu Santo nga nasa may kaliwala may magkudlo sa matag usa magpahinumdum sa tanang angay ng pagabuhaton. Para laki nila kita sa imong lang Jesus name I pray. Amen. So manlingkod ta mga igsoon. Pero kumusta? Ang atong mga kinabuhi. No? Ako dahil sa pata magsugod, ako dahil i-welcome ang atong nagsuon na Brad Mitzpar. So, kukubalong sa mga ngalan ini mga kauban. Wala ng Joseph. So, anyway, biblikal yung pangalan. No? So, gituyo na sa mong ginikanan. Siguro, si Joseph, amahan man na ni Maria, di ba? Sa Biblia. Kasi ama Joseph Madagascar. Steve father niya. Kaya ang iyang amahan ang ato ang Diyos ang Espiritu. So, atong pasalamatan ang Diyos tungod kay adlaw-adlaw, tibuok simana. So, ganit atong niaging Sabado, wala makasimba din tungod kay ang gipokus sa pagsimba kay dito man sa Valencia tungod kay daghan lang kita tungod sa nagkadako ug nagkadaghan nga mga buluhaton. Mo na karon nga tungod kay nagkabisi ang mga pastor sa doon na say nagkalain-lain yung mga pastor nga ipadala usab dinhi nga dapit. Anyway si Mama Flora daan naman yung namastor dito sa ilahang lugar. Kanya, sasabi siya sa 12 disciple ni Pastor Abet nga naka-eskwela gyud pod og Biblia, no? Sa atong tinguhaon karon na atong i-welcome ang matag usa, atong tinguhaon nga sabtan gyud nato ang pulong sa Dios aron dili gyud mahimong kaawang atong pag-anhi. Amen ba? Amen. No? Kay dili sa lagma nga ni ata karon tungod kay kini ang kabubuton gyud sa atong Ginoong Dios. No? Dili sikta. So welcome tang tanan, dili ta wala tay sikta sa mga relihiyon. Dili relihiyon ang among gidala sa Jesus is Lord Church. No? Dili sa ingon nga born again ta. Ang atong relihiyon is born again, dili igsoon. Born again is experience na siya, no? Born again kanang mauna kanang mga nagsimba, kanang gipakatao pag-usab, no? So matingala ang uban, matingala wala ilang pinuan, no? Anyway, kitang tanan kung wala gyud ta nakasubay sa history, kitang tanan naulipon ta sa mga langyaw kani atong unang panahon. Ang atong mga katigulangan, wala pa itong mga tao. Sulod sa 400 katuig, ang Pilipinas na ulipon na sa pagsimba o mga larawan o Diyos-Diyos. No? Busa karon daghan ang nahigmata. Tungod kay ang Diyos dili man gusto nga magpabilin tang walay kasayuran. Busa naay pamaagi ang Ginoo.
aron nga ang imong kinabuhi masubay sa hustong paagi. Masubay sa hustong dalan alang sa imong kaluwasan. Kay nagtuo ko nga ikaw nagtinguha kag kaluwasan, amen ba? Walay isang usa ka nato nga magkinabuhi lang ni kalibutan na maglipay lang gusto ko magdato, no? Tungod kay bisan pag unsa ka kaadunahan igsoon, bisag unsa ka pagkadato, maangkon man nimo ang tanan mga bahandi may sakyanan ka man, no? Kung imong subayon ang Biblia, sukad nga namugna ning kalibutan na ang pinakadato o pinakadaghang bulawan, pinakadaghang asawa si Haring Solomon igsoon, no? So doon sa 1,000 ka mong kasawa, 300 ang iyang ipakasalan, 700 ang mga puyo-puyo, no? Daghan siyang anak, muna karon ang ginganlan og Israel. Daghan siya pinakadaghan og bulawan sa tibuok kalibutan, sukad namugna ni. Siya ang pinakadato pero sa kaulahian nahimulag siya sa atong Ginoong Dios. Ano sa ingon niya? Kawang di ay ang tanan. Buti pasabot, wala man ko mag-ingon nga sa atong pagtinguha, sa atong pagpanginabuhi, pagpaningkamot, dili sayop na igsuon nga magkinabuhi ka, nga maningkamot ka, nga may mong haruy ang imong pagpuyo. Pero ang sayop lang, kung sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na, wala kay Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, useless gyapon igsuon. Ngano man, tungod kay dunay ikaduhang nga kinabuhi, no? Sumala sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na, mausab ang ihukom sa Dios kanimo, no? Sa angay natong masabtan nga nganong naay mga nagkalain-laing nga mga sikta, nagkalain-laing nga pagpanudlo, pero ang tinuod nga Kristohanon igsoon nagtuon sa pulong sa Dios, kini mao ang Biblia, no? Sa diyang naulipon ang atong unang mga katigulangan sa unang panahon, 400 ka tuig na ang milabay, no? Unang ani sa Pilipinas, Ferdinand Magellan, di ba? Fernando Magallanes, nagdala siya 6 sa reliyon, mo na ang reliyong Katoliko. Mo nang kitang tanan, ang atong maginikanan solid yun ang Katoliko, di pa gani mamalhin, ganuan. Dili, tungod kay, mao na gininamatan na mo, mao na ginibag. Bisan pag magkinaunsa, magpabilin kung ingana, di ba? Pero igsoon, ang Biblia wala mag-iskot og reliyon. Ingon pa diha, kinahanglan magtuon ka, adlaw o gabi, ug magmauswagon ka. Unsaon man nimo pagkakaton kung dili nimo paminawon ang pulong sa Dios, no? So, karon ang kabuntagon igsoon, ang atong hisgutan karon, kita'y tulan ako ni og kung may pagtuo ka, ang Dios dunay gahom, no? Kanang mutuo ka sa atong Ginoong Jesucristo. Sunsang pagi, mutuo ka nga siya namatay. Ya, di ba? Mutuo ka nga siya gipakataon ning kalibutan na, bisag dili siya literal nga natawag yun nga ingon pa natawo siya gikan sa baka ni Maria, pero dili pinaagi sa pagpakig kuan kang Joseph, di ba? Gipanampo na siya sa lalang sa Espiritu Santo. Muna atong kinahanglan nga makakaton tag pagtuo. Batunan nato ang atong pagtuo. Nga si Jesus di ay natawo nga walay amahan, ang iyang amahan ang Dios nga mao ang Espiritu sa kamatuoran. So ang anak sa Espiritu is Espiritu usab. Amen ba? No? Ang anak sa tao, di ba? Ang anak sa halimbawa kanding sa, di ba? So ang anak sa Dios, so Diyos, si Kristo, di ba? Pero kung magpadayon ta igsoon, masabtan yun nato pag-ayo. Una na pamaagi sa Ginoo, yun pa dre ang akong title, kung may pagtuo ka, ang Diyos may gahom. No? Ibutang sa inyong kasing-kasing, kung may pagtuo ka, ang Diyos dunay gahom. So kinsa sa inyo mga igsoon nga dunay pagtuo kang Hesus? Ha? Kinsa sa inyo ang nagtuo kang Kristo, dili lang sa kapasayloan sa atong mga sala, dili lang sa kaluwasan, kundi
kitang tanan nagtuo kang Hesus nga siya maghatag sa tanan natong gikinahanglan. Amen. Si Jesus lang makahatag sa atong gikinahanglan. No? O kung tanan kita adunay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, masiguro nato ang pabor nga ihatag sa Dios kanato. O kung atong tun-an ug sabton pag-ayo ang mensahe sa Biblia, no? Kini mao ang Biblia. Dili na mga basahon nga may kuhaan nato og base sa atong pagsimba. No? Kung atong sabton pag-ayo ang mensahe sa Biblia, atong makita nga ang tanang gitudlo o gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, makita gyud nato nga kanunay gibuhat sa Ginoo ang pagpalig-on sa atong pagtuo. Kung atong maobserbahan, masabtan nato, no, nga ang tanang milagro nga gibuhat ni Hesus o tanan niyang gitudlo, ang tinguha niya ng tanan ay ang pagpalig-on sa atong pagsalig kaniya. Amen ba? Makabasa ka lang sa Biblia, diha ka pagmugahom ng Holy Spirit sa imo. No? Yun pa, ang tinguha na, mga pagpalig-on sa atong pagtuo, pagsalig. Kay bisan gani ang giingon sa Mateo 17:20, nga kung magpagtuo kang sama lang sa usa ka liso sa mustasa, kaya nang liso sa mustasa, gamay pas munggos. No, kung nakita nimo kaning sa Biblia, wala man ang ambot, kung saan ang kahuya diri ang mustasa, kaysa dito sa Israel, ang liso sa mustasa, gamay pa sa munggos. Pero kung imo nang itanom, kung imo nang patuwoon, dako pa na siya sa tanang kahoy nga naputang sa kalibutan. Siya ang pinakadako nga kahoy, dako kay landong o daghan pud og bunga. So ingon ni ana gitandi ang atong pagtuo. Ingon pa nga kung may pagtuo ka nga sama sa usa ka dako sa liso sa mustasa, no? Kung munggos lang gani, gamay na gani kayo, di ba? Ingon pa niya, kaya niyang suguon aron mabalhin ang usa ka dakong bungtod o bukid. Di ba? Gamay lang nimo nga pagtuo, pero kanang bungtod pwede nimong balhinon. No? Kaya nimong imove tungod lang sa imong pagtuo. No? At tamdan pa kayo, gikan dito hangtod dinhi kung ibalhin nimo ang bukid, because we know that nothing is impossible for God. Di ba? Walay imposible sa pagkabuhaton sa Diyos. Huwag atong timanan igsoon sa Diyos. Kung mga imposibleng mga butang, dili mabuhat sa tao, sa Diyos, tanan nga mga imposible, kaya niyang himuon. Amen ba? Amen. No? So, yun ba diya? So, gamay lang ang usa ka lugas sa liso, pero kaya niyang balhinon ang murag bukid kadako nimo nga problema. Sa magkaroon ang naay mga problema nga pinansyal. Kaganda problema igsoon. Mao bitaw nga grabe ang pagpaningkamot ang tuwa-tawa, di ba? Kaya nga naman, kung dili ka maningkamot, kung dili ka maghago, so may kaunon sa tong pamilya. Di ba? Usahay balatian. Di ba? Ikaduha kining balatian. Kay kung maabot na gani ang balatian, wad-an gid paglaom. Amen ba? Mahutdan kag paglaom, labi na kung unsang sakita lang nasa imo. Makanser man og madili, basta naa kay bation, ganahan pa kang trabaho. Dili na. Di ba? Gani ako gipaantos ko aning pipila ka mga semana nga milabay, nga halos di ko kalakaw. Sige ko takiong. Perti ka sakit, unya di ko katulog mga gabi. Nay duha ka gabi mo ako katulog, pati ang asawa. Sige ko kuwag sa kutil kay sige ko pagulog agay. Gani. Ang sakit, arthritis. Di ba? Muna nga pag maabot kay problema, sige kikog ampo tungang gabi, Lord. Saan man ako pagtuman sa akong katungdanan, pagpakaon sa imong mga katawan, hindi ko nimo ayon.
ang uban gani maabot ang mga balatian, mag-wild na. Magmaoy na. Awayo na ang asawa, awayo na ang tibok pamilya, no? Mangaway ng mga tao, pero kinahanglan ang problema nga gialaw sa atong Ginoong Dios, mga balaktian, kawalan-on, guba nga pamilya, guma ang relasyon, walay pakig hiusa. I-allow na sa Lord nga naman para sad nga tudluan kanya kung unsay paagi nimo pag-response anang imong problema. Tudluan ka sa Ginoo kung unsay pamaagi. Na imong ipakita sa iya kung sulayon na ka sa daghang mga problema, no? Ingon niya, busa mugawas sa formula nga kun doon na kay pagtuo nga mulahutay. Kana bang pagtuo nimo nga magtuo mangig ko nga ayon pagikos Ginoo ani. Dili kay mawad-ang ka sa imong paglaom. Kung doon na kay pagtuo nga mulahutay, dili ka ng pagtuo nga mupiko lang kalit, gamay lang pagsulay, mapandol ka ng gamay, wala na, di na ka ganaan mo simba, dili na ka muduol o mag-ampok sa atong Ginoong Diyos. No? Usa gitudluan ta pag-ayon siyon. No, kung doon na kay pagtuo, nga mulahutay, gina-activate nimo ang gahom sa Diyos. Nga naman, kaysa panahon sa mga problema, muduol ka man sa Ginoong. Usa imong gipa-activate ang gahom sa atong Ginoong Diyos. Bantayan nato naron ha sa atong nahisgutan karon. Ingon diri, ang gahom sa Dios tungod kay ang gahom sa Dios dili na mausab magpabilin kini hangtod sa kahangturan. Ang gahom sa Dios walay kausaban ni suon. Walay pagkausab. Amen ba? Dili gyud ang outro. Kana iya mga saad walay pagkausab na. Kung unsa iyang giplano kaniadto, mao na iyang buhaton sa pagkakaroon. Usa ang tao kung mahimo nang kwartahan madunal usay taas na kay garbo. Lagani lingi mo ng simbahan, di ba? Ingana usay. Gusto pa may akong problema nga naano nako tanan. Pero atong sabton pagayo napay kulang nato. Kay matod pa sa Biblia ingon pa ni Hari Solomon na angkon malako kining tanan, nahimo man kung nagkapaton man kung daghang asawa, daghang mga anak. Naanak ko ang pinakadaghan nga bulawan. Pero kawang man dahil ang kanan. Diba? Kawang, buti pa sabot, walay kapuslangan ang mga butang ni ini kalibutan na isuon. No? Sa butang na ito sa itong muna na, ang pinaka-importante na ibutang, mao ang pagpakigrelasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Ngayon, mao nga kinahanglan nato siyang duulon. No? Ingon pa rin mo sa mingon ang Biblia, kung doon na kay pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, kaya niyang pahunungon ang imong problemang sama sa kadako sa bungtod. Di ba? Kung sa man imong problema, gabukid-buk, buntod-buntod na gina, pag mukanaog lang ta kagamay, musaka na po. Di ba? Iba ko natin isuon nga ang problema, expire na siya. Pag human ang problema, ha, mahunong na mga problema. Pero ang saad sa Diyos, walay kausaban ni Son. Gabundok ng mga problema ni mo. But ipasabot nga kung doon na kay pagtuo, ang Diyos may gahom. Kung doon na kay pagtuo, ang garantiya, sa pulong sa Diyos doon ay gahom aron pagtuman sa tanan nimong giampo. Kung sa may mong giampo karon, nag-ampo ka nga. Kung sa man imong motibo sa imong pag-ampo, giampo pa ka nga imong mga anak makahuman og eskwela. Giampo pa nimo. Nang imong tibok pamilya makabaton og kalawasan. No? Kung naa ka anang matang nga igsoon, bulahan ka. Kay imong giampo, bisan tuod dili nimo ipakita ang mga pag-ampo nimo, sikreto kalagduol sa Panginoon. Pag luhod pa lang nimong daan, pag dangoy-ngoy pa lang nimong daan, nakita na sa Ginoo ang imong gibuhat. So, bisan dili nato ma-prevent ang bagyo, kaning bagyo, di ba?
mga problema gihapon ning giskutan ani. Ang bagyo dili nato mahibalan kung ahagikan aha mo padulong apan pwede nato mahimo ang pag-andam kung unsay moabot sa atong kinabuhi. Amen. Usa atong makita sa mensahe nga kanunay girebuke sa Ginoong Hesus ang pagtuo sa mga tinun-an. Kasi girebuke ka ng ginabadlong ba? Na ba maghihapoy mga pagtulun-an nga gagmay ra gyapon kay pagtuo, di ba? Nahinungdong ba mo nasa dihang may bagyo dito sa Sea of Galilee? Kauban niya ang iyang mga tinunan. Human gisulti ni Jesus ang ingon niya pag sa dihang nagkaguliyang na ang mga nagsakay sila sa maong barko. Nagkaguliyang na mga gagay, kusog na kayong bagyo, aksyon nag dive ang ilahang sakyan padulong dito sa tubig. No, niya tabang imi kay kapit na malunod. Kaya ingon siya. No? Kung sa ingon, isulti niya sa iyahang mga tinunan, oh you, of a little faith, pagkagamay sa inyong pagtuo. No? Anyway, hapit na malunod. Diba? Dagat na. Pero ang kabalaka, dili mo alam. Usahay, napuntas kabalaka ba? Mapukus na ito atong una-una sa mga kabalaka, sa mga butang ng kalibutan na. Pero, muna ipasabot si Ginoong Jesucristo nga, oh you, of a little faith, pagkagamay sa imong pagtuo. Why did you doubt? Ganong nagduha-duha man mo? Ingon niya. Di ba? Ang gamay nga giingon sa Ginoong Hesus dinhi, dili bot ipasabot, dili okay, pero kung ang gamay nga liso, kung imong itanom, mutubo gayud kini og mulambo, gusto sa Ginoo nga padak-on nato ang atong pagtuo aron daghang milagro ang mahitabo sa atong tagsatag sa mga kinabuhi. Amen ba? Pinaagi lang sa imong pagtuo. Mahimong milagro. No? Karon, atong isgutan is mao kini ang one of the most famous verse in the Bible nga ako na saning natudlo dinhi, pero kinahanglan gyud nga masabtan gyud nato pagkayo. Ya, sa mingon muingon ko nga muingon ko nga Lord, sa pa kay gusto nimong itudlo sa kuha, isulti sa kuha. May tutlo po na ako dito sa mga katawan. Ipangutanan ako si Lord. Pero no? Ug tungod sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa kamaayo sa atong Ginoong Dios, 1 year na gikan karon, di ba? Tuig na gikan karon. Kani nga simbahan, kani nga magbutang man simbalay kay balay naman gud eh. Pero nagpadayon gyapon hangtod karon tungod sa iyang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios. No? Tungod kay kaniadto walay pagsimba nga tinud-anay nga pagsimba ni nga dapit ginamitan og pulong sa Dios nga maong Biblia. No? Sagaran mga pagsimba ni nga dapit mga ritual bisag ang suuka dinhi sa kalibutan o dinhi sa Pilipinas. Pero karon gibutangan gyud sa Ginoo ug sama ani nga ang pagsimba gikuha gikan sa pagtulon-an sa atong Ginoong Jesucristo, matawag tag mga Kristohanon igsoon. Amen ba? Muna gitawag mga Kristohanon. Kay bisan pa sa Old Testament sa daan nga kasabutan wala man gibutang ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo, ang gibutang dito Mesiyas, pero naghisgot gihapon na mahitungod kang Kristo. Munang matawag tag mga Kristohanon, ngano man ang atong gitudlo, ang atong gitun-an, ang atong mga nagatunan is pagtulon-an sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa iyang pagkatao. Ug sa wala pa siya matawo. No? Ipropisay ng daan nga moabot ang Mesiyas, wala pa gani may siguti nga si Jesus dayto. Pero sa panahon sa mga pagkatao ni Ginoong Jesucristo, ipadayon sa mga apostoles ang mga buluhaton. Usa tuig na karon milabay, ipadayon gihapon ang atong pagsimba ni hangtod karon. Padayon paghapon kita.
tanawa gud ang kamaayo sa Ginoo. But ipasabot padayon siyang nagkuban kanato. Pero unsay giingon sa Ginoo? Do na ba kamoy pagtuo nga naka-create og luna sa atong Ginoong Dios? Kung nakahimo ba og nakahatag ka ba og higayon? Daway pagtuo nga adlaw-adlaw naghatag kag higayon. Aron imong sangpiton ang Ginoo, aron imong siyang pag-ampo ka para sa imong buhaton gawang adlaw. Kana nga pagtuo naka-create og room para sa atong Ginoong Dios. Aron kung naaman ka ana, kun ka sa atong Ginoong Dios. Amen ba? Karon atong isgutan ang balik ko na tutong babae, no? Nay issue, unsa nga issue? Kining babae nga may tungod sa siging pagdugo. Ang istorya ani nga si Jesus naglakaw paingon sa balay sa usa ka ginganlag Jairo o Jairo, no? Si Jairo usa ni siya ka leader of the synagogue, kanawang pangulo sa mga sinagoga, no? Sinagoga sa unang panahon gisutan na simbahan man na. Leader ni siya sa simbahan. Unya naghangyo siya sa atong Ginoong Hesukristo nga Ginoo, adto ang akong anak sa dili pa mamatay kay himalatyo naman og ayuha siya, no? Gani tungod kay si Jairus nga usa ka sinagog leader, dunay problema mahitungod sa iyang anak na 12 years old nagsakit og samtang si Jesus paingon sa balay ni Jairo aron ayuhon ang babaeng anak nga may 12 anyos, no? Mao gihapon ang gidugayon sa gianto sa babaeng nagdugo 12 years, no? Wala pa kakitag ka ng gidugo ng babae 12 years. Naano isa ka semana siguro, di ba? Pero talag sa rin na kasagaran sa pagdugos babae 3 days na magani, di ba? 3 days. Pero naagi ko ikaw ba sa security guard sa maramag sa una, ang iyang asawa kung magdugo mula pa sa 10 days, normal ka na, no? 10 days muna sige bagot mo itong mga sige wala nag-read ni. Pero lahi ang iantos aning bayana 12 ka tuig gani sa iyang pagsigig dugo, halos talikdan na siya sa iyang pamilya, sa iyang anak. Ano man, di na maaguanta ang kaanghit sulod sa panimalay, no? Dili lang 12 days, dili lang isa ka bulan, 2 ka bulan, 2 ka tuig. Ang gisgutan regson 12 years na nagsigi siya og dugo, no? Unya mausap ang Panginoon busa kung atong masabtan samtang nagsugod ang pagdugo sa babae, natawo sabday ang iyang anak nga nagdala nagsakit, anak ni Jairo, di ba? Sa sama gihapon nga gidugayon sa ilang mga pag-antos. Unya nabadir si Jesus, wala siya makalakaw dayon, no? Yung talay nabadir kini tungod sa usa ka babae nga nag-antos og 12 years o 12 ka tuig sa iyang pagsigig dugo hangtod nahulot na lang ang ilang kabtangan og salapi apan wala gihapon siya mamaayo matud pa sa Biblia. Daliman ka gitambala na siya nagkalain-lain mga doktor, nagkalain-lain ang mga resita, no? Bisan pag ilang gibinisaya, ano, nabati, nasabta nila na wala gihapon mulurang ang ihang pagdugo sulod sa 12 ka tuig mga igsoon, no? Nahulot na lang ilang kaptangan, nahulot na lang ilang mga salapi apan wala gihapon siya mamaayo bisag nagkadiin nag mga doktor na binisaya man wala gihapon mamaayo hangtod nawad-an na lang sila paglaom nga mamaayo pa. So nawala na lang yung ang ilaan, siguro mamaayo ning akong asawa, anak kong bana. Wala naman sila kaptangan ng kabaligya, kaya naulot naman. Anyway, kwartahan eh sila, no? Patong tagdun pag ayun soon, kung kwartahan ka, daghan mo tabang nimo. Gato ka, di ba? Daghan
dagang mo silbi nimo kung dato pa ka, kwartahan ka pa. Pero sa panahon nga wala na kay kwarta, wala na yung duol ninyo. Ato ba nang na-relate pa na nato sa kinabuhi? Ha? Ako nakarelate ko. Kaya ako mga igsoon. Dito pa ko sa Samis. At saka kalooy sa Diyos. Di man makaingon nga dato kay ko, pero ang kahimtan ako dito. Sa akong pagpanarbaho. No? Sa barko. Daghan pag yun ang mga igsoon nga muduol. Pagka sa panahon nga wala na kay trabaho, wala na kay una-una nila, wala na nila ihatag. Dauton pa ka. No? Dauton pa ka. Busa, kinahanglan masabtan na ito ni pag-ayo aron sa maabot ang panahon nga maka-enkwentro tag kung sa mga problema pagsulay sa atong kinabuhi. Mahimong makaplagtag ka ng paagi aron kung saon na ito pag-response ang mga problema. Amen ba? No? Busa, kining babae, bisan pa og wa magyapon na maayo, bisan pag nahulot na ilang salapi, nahulot na ilang mga kaptangan, no? Balino na to ang ingon ba sa Mark 25 to 26, Marcos 25, kay parehas na magyapon ni ang sitwasyon atong unang ibasa na to. Marcos 5:25 to 26. Ingon dere. Mark 5:25 to 26 nga na. Dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo, sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang ilang salapi apan wala gayod muarang-arang ang iyang kahimtang. Migrabi na hinuon. Di mo na, di ba? Usa duwat-an siya paglaom, na maayo pa siya. Dili na usa lang ka bulan baka igsuon. Muna nga, unang mo nabantayan ba nato nga kita usahay na maglaom ta nga ang atong problema, ang atong balatian, ang mga kawad-on, masulbad na. Nagkabantayan niya, nagkaanam na hinuon. Di ba? Imbis kinunaw na ito, ay, sulbad na niya akong problema. Ay, naunsa. Ang resulta na ay, naunsa naman hinunin. Nagkagrabe na may hinunin yung problema. Ay, mauni ang sitwasyon sa babae. Iksoon. No? Usahay, mulaom ta nga mamaayo na ta, mulaom ta nga mamauswagon, mulaom ta nga masalbad na ang mga problema. Mas mo tinuon ka grabe ang sitwasyon. So dili aksidente ang gibutang sa Biblia. Ang isyu sa usa ka babae nga 12 years atong masabtan nga kining babayhana nag-antos og 12 years himuon sa Dios nga mabago ang iyang kinabuhi og padulong na siya ayuhon. Di ba? Padulong na siyang ayuhon sa Ginoo. No? So, muna itong bantayan igsoon nga kung naa ka sa panahon nga muuswag na usa tayong nga mamaayo ka na aron ka magmalipayon buhaton sab sa kaaway nga mausi Satanas. Muna itong kaaway sa Satanas. Di ba? Nga dili na siya gusto nga mudato muuswag ka. Dili na siya gusto nga magmalipayon ka. Buhaton sab niya ang tanang paagi aron mapakyas ka tungod kay gusto ni Satanas nga mag-antos ka o magkalisod-lisod. Tungod kay nasayod si Satanas nga kun makasinati kag milagro, mag-celebrate ka og daygon nimo ang Dios. Amen ba? Muna nga di siya gusto nga imbis kay ayuhon na ka pagita ginagpaagi. Di ba? Siya magyud ang manunulay. No? Unya, nasayod na siya nga kun maabot na ka sa kaharuhay, maayo na ka. Yang moingon man ka sa imong isikataw nga may gani kay gikaloyan ko sa Ginoo. Dili man gyud si Satanas ang atong simbahon, amen ba? Di ba?
Muna nga mangita gid siya paagi nga bisag unsaon instead nga uswag na ka, musaka na ka dito sa ang sa pagkaharuhay, dili na siya gusto. Gusto gina siya mag-antos ka aning kalibutan. In fact, gamiton ka niya, himuon ka niyang dautan, pero dili gid siya gusto nga siya rasap ang mangutang sa impierno. Di ba? Mangdamay yun na siya igsoon. Una nga maglaom ko nga kining mga pulong sa Dios nga atong nabatian, magsilbi ni siyang fuel. Magmura ba ka lang gasolina mga itubil ni mo sing sakyanan para mapadayon og dagat. Lagi ta sa isip mga Kristohanon, mula hutay ta sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Amen ba? Amen. So kawam lang ang pagpangalagad nato sa Ginoong Dios, pero sayop di ay ang paagi. Muna nga tudluan ta sa Ginoo kung unsa ang paagi aron maangko nimo makaplagan imong hustong dalan padulong sa imong kaluwasan. No? Amen ba? No? Inyong gami sa panahon sa paghari ni Paraon. No? Sa panahon ni Paraon sa Ehipto, nabantayan niya nga gipanalanginan sa Dios ang mga Hebreo. Midaghan pag-ayo, nagsigig panganak. Sumutong ingon siya nga samtang nagsigi silang panganak, gipapatay ni Paraon ang mga bata nga may edad 2 ka tuig paus. Ingon siya nga, ingna itong mga mananabang nga kanang hapit na ipanganak, umugawas na, patyo na nila ang bata. Ganoon, kini si Paraon, muna ilang Diyos dito sa Ehipto, muna ilang hari o presidente nila dito, nga dili gusto nga mudaghan ang mga Hebrewanon kaysa mga Ehiptoanon. Kaya ang mga Hebrewan ilaham ang mga sulugon nga gibihag. Muna nga ingon si Paraon nga ipapatay ang mga bata kanang grabe naman ang daghaman nga bulos. Ipapatay na to ni mga bata. Di ba? So edad 2 ka tuig paubos. Di ba? Ingon pa. Og dito sa dinhi sa basahon sa Mateo, Marcos ug Lucas ngadto na sa Juan, hinumduman usab nato nga sa dihang natawo si Ginoong Hesukristo gipapatay sa ang mga kabataan. Amen ba? Kunay buhat sa kaaway mga igsoon. Nga naman, kay kung mudaghan na ang mga kaliwat sa mga Hebrewanon, mga kaliwat sa atong Ginoong Dios, musimba naman ta sa pag-alagad sa atong Ginoong Dios. Muna nga gipapatay sab niya, kay ipapatay man niya to sa pagkatao ni Kristo, di ba gisugo tong hari? Tudluy ko ha, kung makita na ganyan ninyong ditoon nga timaan, nga tuwa dito matawa ang bata, ingna na yun ko, pahiba ka. Pero ang mga bright nga mga hari, katong tulo ka hari, kita og 3 kings, dito miagi sa laing dalan, wala pa hibalua si Haring Herodes. Kaya nga naman, nasayod man sila na patyo ni Herodes si Ginoong Hesukristo. Diba? Mo nang buhat sa kaaway. Kadili gusto kakitang tanan magmalipayon nga mauswagon. Kay kung matawa ang Mesiyas, maabot ang panahon kitang tanan nga mga katawan. Iyang luwason pakamatyan. Mo nang nahitabo nga natawo gid siya. Bisan pag-unsay mga babag nga gihimo sa mga kaaway nga mao silang Herodes. Natawo siya, mitubo siya, milambo, giwalay niya mga balita, gipakaon ang tanang mga gigutom, gipainom ang mga gihog. Kumun niya gihimo ang tanan, gibudian siya. Di ba? Isagpa, isumbag, gibugal-bugalan, gibunal-bunalan sa mga maidot, mahait na po. 39 kadag kong labot, samad ang iyong naangkon sa iyong lawas. Aron lang, kitang tanan, makasabot, magabaton ng kalawasan. Amen ba? Sa dili gusto ang kaaway nga kitang danan magmalipayon, ipamatay sa ang tanang kabataan na 2 years old below tungod sa pagkatao ni Jesus, tungod kaya na kini maoy taktika sa kaaway. Mo na yung taktik, di ba? Busa kung may pagtuo ka ang Diyos may gahom suon. May pagtuo ka lang mamuhat gani, ingon gani ang babae, isig makahikap lang ko,
No? Sa diyang nagtipok, murag Jim kadako, ipataliwan ang Ginoong Hesukristo. Nga muadto noon taas balay ni Jairo. Naningkamot siya sa pagkamang-kamang. Nga dili siya welcome dito, dili siya, wala siya ilabot dapat dito. Nga naman, baho na siya, dili na napkin ang gigamit. Siguro, tuwalya na siguro yung gibahag tungkol kay, pero ni kamang siya. Pero ang nasa yung una-una, minaot ko nga maugya pa na itong una-una, makahikap lang ko sa sidsid sa atong Ginoong Hesukristo. Maayo dito. Di ba? Maayo dito. Kung mahikapan lang ako ang sidsid ni Ginoong Hesus, maayo dito ani akong sakit. Kita sa mga igsoon, masimba lang nato ato ang Ginoong Diyos sa matag higayon sa panagtigon. Masulbad ang tanan ako mga problema. May guba nga relasyon sa atong panimalay, ayaw na sa Ginoo. Balatian, masakit, kakulangon sa panginahanglan, mga kawalag-on. Nainegosyo ka nga madaw na, ayaw ina nga daw. Di na siguro ko muuswa ni. Akong negosyo, masira na ni. Nagtrabaho ka, maingon ka nga, wala na siguro ko. Bato yung magtatrabaho siguro na ako. Ayaw pagsultian, ayaw ina. Kung dili, ibutang sa imong una-una, nga sa matag higayon, ang tanang gihimo sa Ginoo, doon ay katuyuan. No? Doon ay kay trabaho karon. Di saan mo trabaho na uban, pero naipanahon nga kung imo pod nga, no? Mo na i-purpose sa Panginoong Diyos nga kita mahimo gyud nga magmakuswagon nga iso. Usa kung may pagtuga ang Diyos may gahom. Kung makasinati kag pag-antos, ayaw paghimo ayaw paghimo og ayaw pagkawala sa imong paglaom. Amen ba? Damo hinuon nga mosimba ka. Damo hinuon nga mudot-dot ka sa Panginoong Hesukristo. Kung may panahon ka pagtuon sa pulong sa Ginoong Diyos, aron masabtan nimo. Makakaplag kag paagi kung isaw nimo pag-respond sa problema. No? Damor nga musangpit ka sa Panginoong Diyos. Ingon ang Romans 10:13, no? Roma 10:13, ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanan nga musangpit. Bata man, tigulang. Ang ibutang diya, tanan. Mo nang giingon sa babae nga, bahalag di ko welcome, bahalag masuko ang Ginoong Hesukristo. Wala na niyang gibutang. Basta kay ang iyang pagtuo, magkahigap lang ko sa sidsid sa atong Ginoong Hesukristo. Mamaayo giko sa akong sakit. No? Sa diha nga nabaden, niingon pag ang Ginoong Hesukristo, wa na, ana na galing si Jairo. Si Jairo, wa na. Nalangan na gyud ang pag-adto ni Ginoong Hesukristo. Nalangan na gyud. Patay na gito akong anak ba? Pati si Jairo nawad ang paglaom. Pero ingon ang Ginoong Hesukristo, ayaw ka hadto. Ayaw ka pala ka. Mabuhay ang imong anak. Tuod man, wa pa siya kaabot sa ilang panimalay. Nanay ni sugat, ayaw na nagsamuka ang Ginoo. Patay na ang imong anak. Subo kayo, di ba? Ang awa lagi. Kung kita pa to, katong gibayhan nga nakalangan, oh. Kaya ito, makaingon ka siguro mga, kung sa kayo mong himuon sa babae nga, katong ginakalangan ba kay, si Ginoo mo, ani na mong ginunta itong gahapon. Kunya, tungkol kay, nalangan mo kay naman ko'y gahong nga nigawas sa Ginoong Hesukristo sa paghikap niya sa iyang sinina. Mangutang na siya nga, kisa naghikap na ako. Huwag na ningog. Mga tinunan, huwag na ningog. Muna dahil si Pedro ningon. Oh, kadagang tao. Huwag kay kapasangin lang niya, huwag kinsay nahikap ni mo. Pero naigahom. Nanigawas, gikan sa ako . Sus, pag-iingin niya, magkilo-kilo yung babae, nagluhod nga. Ako katong hikap ni mo, Ginoo. Pero kung siya tubag, ingon siya. No? Sa verse, ingon siya. Ayaw ka hadlok, anak. Ang imong pagtuon mo, inakaayaw ni mo. Busa, tulog ang mga butang, akong ibilin. So, una-una ka matapos. Bato ni.
ang hingpit nga pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ikaduha, ayawad ang imong paglaom. Amen ba? Ug last, dasiga ang imong kaugalingon. Manindog tag igsoon. Hallelujah. Ang dahil mo ng atong Ginoong Diyos. Lagi sa mga pag-awit. Hallelujah. Dalang panangka, O Diyos kasaguma, ang kalinaw akong matunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Dalampanan ka, O Diyos kasaguma, ang kalinaw atong mabatunan, diharang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Dalay ko na pala ang Diyos. Malipayon ang among mga kasing-kasing sa pagbalik ikabarog sa imong atubangan. Kinasing-kasing ka na mo, Ginoong ipasalamatan. Tungod kay wala mo pagbabag